Ang kabataan daw na hinihigpitan ay lalong kumakawala. Pero kapag hinayaan mo naman sa mga gusto nilang gawin ay pwedeng mapariwara. Ikaw, kapuso, magiging mahigpit o maluwag ka ba na magulang pagdating sa anak mo? Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko na ito. Matagal nyo na po akong tagapakinig at matagal ko na rin pong gustong magbahagi ng aking kwento na sana'y makapag-iwan din ng aral at inspirasyon sa buhay ng mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Papa Dudut, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Sofia. 28 years old, taga Pandacan, Manila at nagba-buy and sell ako sa online ng mga damit at sapatos. 4 na taon na po ang nakalipas noong mangyari ang mga kaganapang ito sa buhay ko na gusto ko po sanang ibahagi sa inyo. Papa Dudut, maaga po akong naulila sa mga magulang. Ang mama ko po kasi ay namatay habang ipinapanganak daw ako. Nasa second year high school naman po ako nang mamatay ang papa ko dahil sa kanyang naging chronic liver disease. Papa Dudut, hindi po naging madali sa akin ang pagtanggap. Nawala na ang papa ko lalo na at siya lamang halos ang kasama ko sa buhay. At nang mailibing nga po siya ay hindi ko na rin alam kung saan na ako pupunta at kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Mabuti na lamang po at dumating ang kapatid ng mama ko na si Tita Laika. Isa po siyang matandang dalaga at siya po ang kumukupkob sa akin para alagaan at pag-aralin ako. Wow! Grabe! Ang laki naman itong magiging kwarto ko. Pati tong kama. Ang laki din kumpara sa naging kama ko dati. Sofia, ito pala ang mga unan at kumot na gagamitin mo para dito sa kwarto mo. Ay, salamat po, Tita Laika. Nagustuhan mo ba ang pagkakaayos ko dito sa kwarto mo? Opo, Tita. Ang ganda-ganda po nitong kwarto, lalo na po itong malaking kama. Mabuti naman at nagustuhan mo. Alam mo bang ito ang naging kwarto ng mama mo nung dito pa siya nakatira? Talaga po? Dito po natutulog si Mama? Oo. Nung una nga, ayaw niya pa na magkahiwalay kami ng kwarto dahil matatakutin siya. Yan din po ang kwento sa akin ni Papa. Matatakutin daw po si Mama, lalo na kapag mag-isa siya sa madilim na lugar. Kaya nga mabuti talaga at napapayag siya ng lola mo na humiwalay ng kwarto sa akin nung nasa high school na kami. Mga dalaga na raw kasi kami kaya dapat marunong na raw kami mag-ayos ng sarili-sarili naming mga gamit. Tita, mabait po ba talaga si Mama? Sobrang bait. Nung nabubuhay pa nga ang lolo at lola mo, ang mama mo talaga ang paborito nila. Kasi nga, siya yung mas matalino at mas maganda. Kaya sa aming dalawa, siya lang din ang nakapag-asawa. Tita, matanong ko lang po, bakit po pala hindi na kayo nag-asawa? Wala naman kasing nagkamali na ligawan ako dati. Kagaya nga ng sabi ko, mas maganda talaga ang mama mo kaysa sa akin. Kaya kapag may mga lalaking dumadalaw noon dito sa bahay para manligaw, ang mama mo palagi ang pakay nila na ligawan. Pero hindi po ba kayo nalulungkot lalo na't mag-isa na lang kayo dito sa malaking bahay na to? Tsaka, wala po ba talagang nanligaw sa inyo kahit isa lang? Kasi sa picture ninyo pong dalawa ni Mama, pareho naman po kayong maganda. Naku, ikaw ha? Ang bata-bata mo pang hilig mo naman bola. Pero ayun nga, hindi naman ako masyadong nalungkot noon kasi bago mawala ang mama mo, madalas niya akong dinadalaw kahit kasal na sila ng papa mo. At isa pa, wala rin naman akong napusuan sa mga sumubok na manligaw sa akin noon. Kaya itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pag-aalaga sa mga lolo at lola mo nung nabubuhay pa sila. At ngayon naman na ikaw ang nandito at kasama ko, ikaw naman ang aalagaan ko.
Salamat po, tita. Ang totoo po, kung hindi ninyo ako kinupkup ngayon, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Wala naman po kasi akong kakilala na ibang kamag-anak natin. Wala kang dapat na ipagpasalamat dahil pamilya mo ko. At ito ang tandaan mo. Dahil alam ko na hindi mo naranasan na magkaroon ng isang ina, gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting nanay para sa'yo. Papadudot malaki po talaga ang bahay na tinitirhan ni Tita Laika. Bahay pa raw kasi yon na minana niya mula sa kanilang mga magulang ni Mama. At kagaya ng pinangako niya ay pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko naramdaman noon dahil maagang kinuha ng buong may kapalang mama ko. At masasabi ko na mabait po talaga si Tita Laika. Marami kaming pinagkakasundo ang mga bagay kagaya na lamang ng damit, pagkain at pati na rin sa mga ayos ng mga gamit sa bahay o sa kwarto ko. Papadudot hindi rin po naging mahigpit si Tita Laika pagdating sa pag-aaral ko sa eskwela. Nang mag-college ako ay pinayagan niya po ako na sumali sa mga dance group na talaga namang kinakahiligan ko noon. At sinabi rin po niya sa akin na kung may lalaki man sa eskwelahan namin na gustong manligaw sa akin ay dalhin ko lamang daw sa bahay para doon ako ligawan at hindi kung saan-saan. Gusto niya rin daw kasi na nakikilala ang mga lalaki na nagkakagusto sa akin. Papadudot nasa third year college ako nang magkaroon ako ng isang masugid na manliligaw. Iyan ang pangalan niya at kasama siya sa isang choir organization sa university namin. At dahil gusto niya rin daw na patunayan sa tita ko na seryoso siya sa panliligaw niya sa akin ay pumunta na nga siya sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Ang sarap po nitong sinigang niya, tita. The best. Hindi sinigang ang niluto ko. Sinampalukan yan. Ay, sinampalukan po pala to. Pasensya na po. Akala ko po kasi sinigang kasi maasim. Ayos lang yun, Ian. Masarap naman talaga tong sinampalukan ni Tita Laika. Pinaka-favorite ko nga to sa lahat ng mga niluluto niya. Naku, lahat naman yata ng niluluto ko favorite mo. Parang ganun na nga po. Lahat po kasi ng niluluto ninyo masarap talaga, tita. Nambola ka pa. Ganito rin po magluto ang mami ko. Sigurado po akong magkakasundo kayong dalawa. Natikman ko na ang luto ng mami mo. Nung nakaraan na nagdala dito si Sofia ng pagkain na galing sa'yo, lasang flavoring lang. Alam mo ba na walang kahit na anong preservative ang lahat ng pagkain na niluluto ko, hindi kagaya ng sa mami mo? Kaya hindi ako sigurado kung magkakasundo nga kaming dalawa. Pero masarap pa rin naman po yung pagkain, di ba, tita? Maayos naman ang lasa pero hindi masarap. Tsaka iyan, hindi ba nagtitinda rin ng mga siomay at siopaw ang mga magulang mo? Naikwento kasi sa akin ni Sofia na may malapit kayong pwesto ng tindahan dito sa amin. Opo, bestseller po namin talaga ang siomay. Lalo na yung pork na flavor. Homemade po kasi yon, tita. Ang mami po tsaka lola po ni Ian ang palaging gumagawa ng siomay na tinitinda nila. May sarili pong recipe nun ng lola ko kaya siguro binabalik-balikan ng mga customer namin. Next time po, tita, dadalan ko kayo dito. Naku, wag na! Baka kasi puro preservative na naman yon. Isa pa, hindi rin ako mahilig sa siomay o kung ano pang binalot na pagkain. Mabilis kasing makataba. Alam mo na, matanda na rin ako kaya kailangan na mag-ingat sa mga kinakain ko at iwasan ko talaga mga hindi healthy na pagkain. Ang totoo, Ian, health conscious talaga yan si tita. Mas masipag pa nga yung mag-exercise sa akin eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, Sofia, nasamahan mo ko minsan na mag-zumba sa bayan. O nga pala, Ian, kilala ka pala ng isang kasamahan ko sa pagzuzumba? Naikwento kasi kita sa kanila na matagal ka nang nanliligaw dito sa pamangkin ko.
Talaga po? Paano niya raw po ako nakilala? Ex-girlfriend mo raw yung anak na babae ng kapitbahay nila. Ang kwento niya nga sa akin, noon dahil minor pa pala yung bata nung ligawan mo at nung naging kayo. Muntik pa nga raw kayo magtana na dalawa noon, totoo ba yun? Ay, hindi po. Baka gawa-gawa lang po yung mga kwento na yun. Alam niyo naman po dito sa atin, mabilis po kumalat ang fake news. Ganun ba? Ay siguro gawa-gawa lang din yung nakita kong record mo sa barangay nila, no? Tita, gusto niyo po ba ng cake? Hihiwain ko na po itong dala ni Ian. Sandali lang po ha, kukuha lang po ako ng mga platito. Papadudot, sa totoo lang po ay gusto ko talagang mainis sa paraan ng pakikipag-usap na ginawa ni Tita Laika kay Ian. Pakiramdam ko po kasi ay nabastos ang bisita at manliligaw ko ng gabi na yon. Pero sa kabilang banda noon ay iniisip ko na lamang na gusto lamang akong mapabuti ng tita ko kaya niya ginawa ang mga bagay na yon. Papadudot, pagkatapos mag-dinner ni Ian sa bahay namin ay naramdaman ko ang bigla niyang panlalamig sa akin. Hindi na niya kasi ako palaging pinupuntahan sa dance rehearsal namin. Hindi na rin niya ako masyadong tinitext o tinatawagan. At kung may mga pagkakataon man na nagkakasama kaming dalawa dahil sa aming common friends, ay hindi na siya gaanong kasunod sa akin. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na girlfriend niya na pala ang isang kasamahan niya sa choir. Papadudot, aaminin ko na medyo nasaktan po ako. Kahit wala pa naman kaming relasyon ni Ian. Napansin naman po kaagad yon ni Tita Laika dahil madalas po akong nagkukulong noon sa kwarto. At isang beses na nakapag-usap kaming dalawa ay nagsorry siya sa akin para sa inasal niya noong nag-dinner sa bahay namin si Ian. Pero sinabi niya na hindi daw talaga niya gusto si Ian para sa akin kaya hindi rin naging maayos ang pakikitungo niya dito. Ayos lang din daw na nasasaktan ako dahil sa tila biglang pag-iwan ni Ian sa akin sa ere. Ang mahalaga daw ngayon ay wala akong kahit na anong pinagsisisihan dahil hindi naman daw naging kami ni Ian. Hindi nagkaroon ng relasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis naman po ako nakapag-move on kay Ian dahil na rin palaging pinaparamdam ni Tita Laika na nandyan lamang siya. Iba pong sumubok na manligaw sa akin noong nasa college ako. Pero sa tuwing dadalhin ko sila sa bahay at pinapakilala kay Tita Laika, ay hindi na sila muli pang bumabalik o kaya ay nagsisimula na silang iwasan ako. Ni isa kasi sa kanila ay walang pinakitunguhan ng maayos si Tita Laika. Ang sabi naman niya ay sign lamang daw yon na hindi seryoso sa akin ang isang lalaki dahil hindi porsigido na makilala ako at ang tita ko. Yun ang dahilan ni Tita Laika na pinanghawakan ko, Papadudot. Na hindi naman talaga siya galit sa lahat ng manliligaw ko, na pinoprotektahan niya lamang ako at ang nararamdaman ko kaya ganun siyang makipag-usap sa mga nanliligaw sa akin. Papadudot, nakatapos nga po ako ng college nang hindi nagkaka-boyfriend. At sa kumpanya kung saan ako nagtrabaho noon bilang isang marketing specialist ay nakilala ko si Darwin na kinalaunan ay naging isang manliligaw ko na rin, Papadudot. Basta, kapag dumating si Tita Laika, dapat chill ka lang ha. Huwag ka masyadong kakabahan. Mabait naman yun kaya hindi ka dapat kabahan. Malakas ang pakiramdam ko na magkakasundo kayong dalawa. Chill lang ako, huwag kang mag-alala. Kilala mo naman ako, di ba? Magaling ako makisama at makipag-usap sa kahit sinong tao. Sigurado ako makakasundo kong tita mo. Hindi naman ako nag-aalala, no? Gusto ko lang na yung first impression niya sa'yo, hindi maging kagaya nung sa iba kong mga manliligaw noon. Mataas kasi ang standard ni tita kaya walang pumapasa sa kanya kahit isa. Ang ibig sabihin ba kapag pumasa na ako sa standard ng tita mo,
Sasagutin mo na ako kaagad? Hindi pa, no? Ikaw masyado ka namang nagiging mabilis. Biro lang yun. Siyempre kapag nagustuhan na ako ng tita mo para sa'yo, mas dodoblihin ko ang effort ko para tiwala mo naman ang makuha ko. Nandyan na yata si Tita Laika. O basta Darwin relax ka lang. Oo, huwag ka mag-alala. Akong bahala. Sofia, pasuyo naman ako nitong pinamili ko sa grocery kanina. Sige po tita, kunin ko na po yung mga bitbit nyo. May bisita nga po pala ako. Hi po tita, good afternoon po. Hindi kita pamangkin, bakit mo ako tinatawag na tita? Ma'am po pala, sorry po. Nagbibiro lang ako. Maupo ka na dyan. Sofia, ipagtimpla mo naman ako ng kape tsaka… Eto na po ang kape, tsaka donut po, pasalubong ni Darwin, tita. Parang kanina ka pa nakapaghandaan nitong merienda ko Hindi naman po masyado. Alam ko lang po na ganitong oras kayo umuwi galing grocery kapag Sabado. Darwin ang pangalan mo, di ba? Ikaw din ba yung katrabaho nitong pamangkin ko? Opo, nauna lang po ako sa kanya ng 1 taon sa trabaho. Ganon ba? Hindi ba kakapromote lang ni Sofia sa trabaho? Ikaw, na-promote ka na rin ba? Ang totoo po, hindi ko rin naman po gusto ma-promote dahil plano ko rin po na lumipat ng ibang kumpanya pagkatapos ng 3 taon. Experience lang po talaga ang habol ko sa trabaho namin ngayon. Kung ganon pala, ibig sabihin ba hindi mo inaayos ang trabaho mo? Hindi naman po sa ganon. Alam mo kasi itong si Sofia, wala ring balak na magtagal sa trabaho ninyo. Nag-iipon lang yan para sa business na gusto niyang gawin sa susunod na taon. Pero ayan siya, na-promote ka agad dahil palagi niyang pinaghuhusayan ang trabaho niya. Hindi kagaya mo na kung kailan tumanda na, tsaka pa naisipan maglaro sa trabaho. Naku tita, masipag din po sa trabaho namin si Darwin. Hindi lang po talaga kagad napapansin ng mga manager namin. Baka naman kasi masipag lang kapag may mga manager na nakatingin sa kanya. Hindi kagaya mo, kahit walang mga boss sa paligid, pinaghuhusayan pa rin ang ginagawa. Ay, ikuha mo na lang muna ako ng biskwit sa lalagyan natin, Sofia. Dahil parang masyadong matamis tong donut para isabay ko rito sa kape ko. Mahirap na, baka magka-diabetes pa ako dyan. Sige po tita. Papadudot ramdam ko na hindi rin nagustuhan ni Tita Laika kahit ang bago kong manliligaw na si Darwin. Sa totoo lang ay nagsisimula na akong mainis kung paano itrato ng tita ko ang mga lalaking nagiging bisita ko at umakyat sa akin ng ligaw. Unti-unti kong nakikita na lumalabas ang kanyang pagiging maldita. Lalong-lalo na ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Darwin. Ang sabi noon ni Tita Laika ay gusto niya raw sana na makakita ako ng isang lalaki na kagaya ng papa ko. Yung mabait, magalang at may maayos na trabaho. Nung unang beses daw kasi na umakyat noon ng ligaw si Papa kay Mama ay naramdaman kaagad ni Tita Laika na mabuting tao ang papa ko. At sa lahat daw ng lalaking pinakilala ko sa kanya ay hindi pa raw siya nakakaramdam ng ganon kagaan sa mga ito. Wala pa raw pumapasa sa kanya ni isa. Kahit pa nga ang katrabaho ko na si Darwin na magalang naman at may maayos na trabaho. Papadudot naging porsigido si Darwin sa panliligaw sa akin kahit pa nga sa tuwing dumadalaw siya sa bahay namin ay hindi siya masyadong kinikibo ni Tita Laika. O kaya minsan naman ay may sinasabi itong hindi maganda tungkol sa kanya. Papadudot dahil nga po isa si Darwin sa mga naging masugid kong manliligaw ay unti-unti na pong nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya nga po sinagot ko na rin siya nang hindi ko pinapaalam kay Tita Laika. Dahil naisip ko na ako pa rin naman ang masusunod sa kung sinong lalaki ang dapat kong piliin na sagutin at mahalin ko, Papadudot. Mano po tita? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti naman at nakauwi ka na dahil kakasimula ko lang maghapunan. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi. May dinaanan pa po kasi ako pagka-out ko sa trabaho kanina.
Alam mo, napapansin ko na mukhang napapadalas nga ang pag-uwi mo ng ganitong oras. Si Darwin ba ang palagi mong kasama? Hindi naman po palagi, tita. Kapag lang po wala akong masakyan pa uwi, siya na po naghahatid sa akin dito. Kung hinahatid ka pala niya dito sa bahay, bakit hindi pa siya dumiretso ng pasok dito at humarap sa akin? Baka rin po kasi matraffic siya pa uwi sa kanila kaya ako na pong nagsasabi na tumuloy na po siyang umalis pagkahatid niya po sa akin. Ano ba naman yung bumati siya ng isang magandang gabi man lang sa akin bago siya umalis, hindi ba? Magtapat ka nga sa akin, Sofia. May relasyon na ba kayong dalawa ng Darwin na yon? Hindi ko gusto ang lalaki na yan para sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko seseryosohin masyado ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Wala naman po kayo nagustuhan ni isa sa mga nanligaw sa akin eh. Anong sabi mo? Lakasan mo nga yung boses mo at huwag ka nga bumulong-bulong dyan. Para ka mangkukulam eh. Ay, ang sabi ko po, wala kayo ni isang nagustuhan sa mga nanligaw sa akin. Gusto niyo po yata ako matulad sa inyo na tumandang dalaga. Hindi totoo yung sinasabi mo, Sofia. At ayus-ayusin mo rin yung pakikipag-usap mo sa akin. Totoo naman po, tita eh. Sinasabi niyo lang na gusto niyo akong protektahan at pangalagaan. Pero ang totoo, ayaw niyo lang talaga akong mag-asawa at maiwan kayo mag-isa sa malungkot na bahay na to. Saan mo ba napupulot ang mga sinasabi mo na yan? At kailan ka pa natutong sumagot sa akin ng ganyan, ha? Kanino mo natutunan yan? Sa Darwin ba na yan? Sinasabi ko na nga ba kaya ayoko talaga sa lalaking yun dahil… Tita, pwede ba? Huwag niyo na pong idamay dito si Darwin. Sinasabi ko lang po kung ano yung napapansin at nakikita ko. At wala pong kinalaman si Darwin sa kung ano man ang sinasabi ko ngayon. Tsaka isa pa, hindi naman po kayong nanay ko para pakialaman ako sa lahat ng oras na gusto ninyo. Pinapangalagaan lang kita at iniiwasan ko lang na masaktan ka. Ang sakin lang, sana kinilala mo muna siyang mabuti bago ka nakipagrelasyon sa kanya. Sofia, unang kita ko pa lang sa Darwin na yan. Ramdam ko na hindi maganda ang intensyon niya sa'yo. Lahat naman po na lalaki sinasabihan ninyo na hindi magandang intensyon sa akin eh. Ay, tita, matanda na po ako. Alam ko na po ang ginagawa ko kaya please lang. Huwag na po kayo makialam sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Sofia, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sofia, bumalik ka rito! Papadudot, yun po ang kauna-unahang pagkakataon na nasagot ko sa hindi maayos na paraan ng tita ko na nag-alaga sa akin sa maraming taon. Pakiramdam ko po kasi hindi talaga tama ang ginagawa niyang paghihigpit sa akin. Siguro po noon ay pwede ko pang maintindihan ang ginagawa niya dahil nag-aaral pa lamang ako. Pero ngayon po ay hindi na dahil may sariling isip na ako at kumikita na rin ang sarili kong pera. Kaya siguro naman ay hindi na masama kung mag-decide din ako ng para sa sarili ko. Papadudod, sa totoo lang po ay iba na kasi ang nagiging dating ng paghihigpit sa akin ni Tita Laika. Minsan ay naikwento ko kay Darwin ang tungkol sa bagay na yon. Na halos lahat ng nanligaw sa akin ay inayawan ni Tita Laika. At ang sabi ni Darwin ay baka paraan daw talaga yon ni Tita Laika para huminto na sila sa panliligaw sa akin at hindi na talaga ako magkaroon pa ng boyfriend. At kagaya ng iniisip ko ay sinabi ni Darwin na baka hindi naman talaga pinoprotektahan ni Tita Laika ang feelings ko. Baka gusto lang din ni Tita Laika na tumanda akong dalaga kagaya niya para may makasama siya habang buhay sa malungkot niyang bahay. Papadudot, mahal ko naman si Tita Laika at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Pero hindi ko yata kakayanin ang mabuhay ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkatapos po ng naging sagutan namin ni Tita Laika ay hindi niya na po ako masyadong kinikibo sa bahay. Madalas din po ay nagkukulong na lamang siya sa kanyang kwarto kapag wala akong pasok sa trabaho. At aaminin ko na sobra po akong nag-guilty dahil sa pabalang na pagsagot na ginawa ko sa kanya noon. Pero iniisip ko na lamang na lilipas din naman ang anumang galit o tampo na nararamdaman niya sa akin, lalo na kapag nakita niya na masaya ako sa relasyon namin ni Darwin. Papadudot, nagpatuloy naman po ang maayos na relasyon namin ni Darwin. Masaya po kaming dalawa lalo na sa umpisa ng aming relasyon.
Palagi kaming sweet sa isa't isa at magkasama kapag wala kaming trabaho at nang maglilimang buwan na kaming dalawa ay doon ko siya unti-unting nakilala. May pagka mainitin din pala ang ulo ni Darwin at seloso. Dahil nga po first boyfriend ko siya sa aming dalawa ay ako talaga ang mas clingy. Gusto kong palagi kaming magka-text o kaya ay magkatawagan. Pero siguro nga ay may lalaki talaga na ayaw na madalas silang kinukulit ng girlfriend nila, Papa Dudut. Ayos lang naman sa akin na bawasan ang pagiging clingy ko kung yon ang gusto ni Darwin. Pero dumating kami sa point ng relasyon namin na bigla-bigla na lamang siyang nagbago ng pakikitungo sa akin. Hindi na siya kagaya ng dati noong nililigawan niya pa lamang ako. At para bang bigla na lamang nawala ang sweet at mapagmahal na Darwin na nakilala ko noon. Hello babe, katatapos ko lang mamili ng mga bagong gamit para sa kwarto ko. Yung gagamitin ko para sa online shop ko. Teka, nasan ka ngayon? Kain tayo, sagot ko. Sorry babe, hindi ako pwede ngayon eh. May lakad kami ngayon ng mami ko. Sasamahan ko siya ngayon sa check-up niya. Ah, ganun ba? Sayang naman kasi ilang araw na tayong hindi nagkikita mula nung ma-promote ka sa opisina natin eh. Gusto mo hintayin ko na lang matapos yung lakad niyo ng mami mo? Kahit ihatid mo na lang ako sa bahay namin. Sorry talaga babe, hindi kaya eh. Baka kasi may iba pa kaming daanan ni mami mamaya. Bawi ako next time, promise. Wag lang ngayon. Ay, sige na nga. Mukhang wala naman na akong ibang choice. O sige na babe, tawagan na lang kita mamaya. Bye! Bye then. I love... Ay! Ano yun? Binaba ka agad. Hanap na nga lang ako ng makakainan ko na restaurant. Saan kaya yung walang masyadong tao? Ayun, parang konti lang mga customer sa restaurant na yun. Teka, si Darwin ba yun? Yung may kasamang maputing babae? Siya nga! Akala ko ba kasama niyang mami niya? Lalapitan ko na nga siya habang nasa counter pa siya. Uy, babe! Sofia? Anong ginagawa mo dito? Eh ikaw, anong ginagawa mo dito? At saka, sino yung kasama mong maputing babae sa lamesa na yon? Akala ko ba kasama mo ang mami mo? Sandali nga. Hinaan mo nga ang boses mo. Bakit? Natatakot ka na marinig ka niya? Na malaman niyang nandito ang girlfriend mo ngayon? Sino ba kasi ang babae na yon? Halika nga muna dito. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ayun na! Magsisisigaw ka na ngayon. Para kang tanga eh. Hindi ako magmumukhang tanga kung hindi mo ako ginagago! Sabihin mo nga sa akin, niloloko mo ba ako, Darwin? Pwede ba? Yan ka na naman eh. Nagiging paranoid ka na naman. Paranoid akong paranoid! Darwin, kung hindi totoo ang mga binibintang ko sa'yo ngayon, bakit hindi tayo bumalik sa loob? Ipakilala mo ako na girlfriend mo doon sa babaeng kasama mo! Alam mo, tama na nga itong pag-uusap na to. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Teka lang! Ano ibig mong sabihin bahala na ako sa buhay ko? Alam mo, ang hina talaga ng kokote mo eh, no? Hindi mo ba talaga nagigets? Break na tayo! Kaya huwag ka ng parang linta ng kapit at sunod na sunod sa akin, okay? Darwin, sandali lang! Ayusin muna natin to! Huwag naman natin palakihin ang maliit na problemang to! Ano ka ba? Kulang naman ang problema ko eh. Kaya nakikipag-break na ako sa'yo kasi ang toxic mong girlfriend. Manang-mana ka sa tita mong matandang dalaga. Akala mo kung sino ay magaganda at matatalino. Pareho naman kayo may maitid na utak. Sabihin mo ng lahat ng masasamang salita tungkol sa akin. Pero wag na wag mo idadamay ang tita ko. Gusto mo makipag-break? O sige! Dahil hindi ko kailangan ng isang gagong lalaki sa buhay ko. Magsama kayo ng babae mong maputi lang pero hindi naman maganda. Tsaka na!
Papadudot, hindi ko man nakumpirma kung sino talaga ang babaeng kasama ni Darwin ng araw na yon ay sobra po akong nasaktan dahil sa paraan niya ng pakikipaghiwalay sa akin. Hindi po ako masyadong nasaktan dahil tinapos na niya ang relasyon naming dalawa. Nasaktan ako dahil sa mga sinabi niya kay Tita Laika. Nasaktan ako dahil na-realize ko na totoo pala ang masamang hinala ni Tita Laika sa kanya. Na hindi mabuting lalaki si Darwin, Papadudot, at lolokohin niya lamang ako. Masyado ko kasing minadali ang lahat at sinagot ko siya kahit na hindi ko pa siya lubusang nakilala. Kaya kung nasasaktan man ako ngayon ay wala akong dapat na ibang sisihin kung hindi ang sarili ko lang din, Papadudot. Nang makauwi ako ng bahay ay dumiretso ako ng kwarto ko at nagkulong. Doon ako tahimik na umiyak at sinolo na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang nagigilty at nahihiya talaga ako kay Tita Laika dahil kung nakinig lamang ako sa kanya, alam ko na hindi ako masasaktan ng ganito, Papadudot. Sofia, hindi ka pa ba kakain? Mauna na po kayo, tita. Medyo wala pa po kasi akong gana. Umiiyak ka ba? Hindi po. Bakit naman po ako iiyak? Sofia, akala ko ba itinuturing mo na ako na parang nanay mo? Ngayon sabihin mo sa akin, ano bang problema mo at tinatago mo sa akin ang pag-iyak mo? Ay, si Darwin ba? Tungkol ba to sa boyfriend mo? Wala na po akong boyfriend, tita. Break na po kami ni Darwin. Talaga? Ano bang pinag-awayan ninyo at napunta kayo sa paghihiwalay? Baka naman pwede pang maayos kung ano man yan. Hindi na po, tita. Hindi na po ako makikipagbalikan sa manlolokong yun. Niloko ka ni Darwin? Sabi na eh. Iba talaga ang kutob ko sa lalaking yun sa umpisa pa lang eh. Alam ko na hindi siya gagawa ng mabuti. Tama po kayo sa lahat ng sinabi niyo tungkol sa kanya. Na hindi po talaga siya mapagkakatiwalaan. Nalolokohin lang po niya ako. Huwag ka nang umiyak, Sofia. Ang mahalaga ngayon, maaga mong nakilala ang totoong pagkatao niya. Dapat po talaga nakinig na lang ako sa inyo nung una pa lang eh. Dapat hindi ko na siya pinagkatiwalaan pa. Tita, sorry po ah. Sorry po talaga. Shh! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala ka ring dapat na ihingi ng sorry sa akin dahil wala ka namang kasalanan. Pero naging masama po ang ugali ko sa inyo. Sa halip na makinig ako sa inyo, sinagot-sagot ko pa kayo ng dahil lang sa lalaking yun na lolokohin lang naman pala ako. Napakawalang utang na loob ko po na pamangkin sa inyo. Sorry po talaga. Naiintindihan ko naman yung nangyari nung araw na yun. Minsan nakakalimutan mo ang mga taong nasa paligid mo kapag nagmamahal ka. Yung mga tao na totoong nagmamalasakit sa'yo. May mali rin naman ako dahil kagaya ng sinabi mo, matanda ka na at hindi ako ang nanay mo para pakialaman ka sa lahat ng oras. Hindi man po kayong nagsilang sa akin. Pinaramdam ninyo naman po sa akin kung paano magkaroon ng isang nanay na kahit kailan hindi ko po naranasan. At habang buhay ko po yung ipagpapasalamat sa inyo. Ginawa ko lang ang responsibilidad ko bilang kapatid ng mama mo. Basta itong tandaan mo, aalagaan at mamahalin kita ng higit pa sa isang pamangkin ko hanggat kaya ko. Poprotektahan kita mula sa mga taong alam ko na pwedeng makapanakit sa'yo. Salamat po talaga, Tita Laika. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo para sa akin.
Sobrang mahal na mahal ko po kayo. At mahal din kita na parang isang tunay na anak ko, Sofia. Hindi yon magbabago kahit kailan. Papa Dudut, minsan pang sinubukan ni Darwin na makipag-ayos sa akin. Nagsorry siya at sinabi na nagkamali daw siya na pinagpalit niya ako sa iba. Pero kagaya ng gusto ni Tita Laika ay hindi ko na siya binalikan pa. Ginawa ko yon hindi lang dahil sa sinabi ni Tita Laika, kung hindi dahil naisip ko na nagkamali talaga ako na nakipagrelasyon ako sa kanya nang hindi ko pa siya masyadong kinikilala. Hindi naman talaga sa ayaw ni Tita Laika na magkaroon ako ng boyfriend. Ang gusto lang niya ay mas kilalanin ko muna ang lalaking mamahalin ko. Dahil si Mama nga raw noon ay halos inabot ng 1 taon bago nito sinagot ang papa ko. Papa Dudut, ilang buwan lang ang lumipas mula noon nang mag-decide na akong mag-resign sa kumpanya namin. Tinuloy ko na po ang pagbabuy and sell ng iba't ibang mga gamit sa online. Yun din ang dahilan kung bakit mas mabilis ako nakapag-move on mula sa natapos na relasyon namin ni Darwin. Mabilis ko siyang nakalimutan, pati na rin ang panloloko niya sa akin. Mabilis ding lumipas sa mga araw at dumaan ng ilang taon. Mas okay din po ang kinikita ko sa ganitong business ko ngayon at mas convenient din para sa akin dahil nasa bahay lamang ako palagi. Matanda na rin kasi ang tita ko at ayoko na sana na lumabas-labas dahil baka ako pa ang makapag-uwi ng virus sa bahay. Papa Dudut, masaya naman ang buhay ko at hindi ako nagreklamo kahit wala akong love life ngayong taon. Hindi na rin po ako naghanap ng magiging karelasyon. Darating yan kung may darating. Sabi nga ni Tita Laika, bata pa naman ako at marami pa akong makikilalang lalaki sa buhay ko. Masyadong pinapakialamanan pagdating sa mga manliligaw ko, pero madalas naman akong humihingi ng opinyon sa kanya sa tuwing magpapakilala ko sa kanya ng bagong manliligaw. Mahalaga kasi sa akin ang bawat payo at sasabihin ni Tita Laika. At mas papahalagahan ko yon sa pagkakataon na ito. Na-realize ko kasi na hindi naman talaga siya naging overprotective sa akin. Masyado lamang akong kumawala mula sa pangangalaga niya nang wala pa sa oras. Kumbaga mas inisip ko noon ang sarili ko at binaliwala ang mga payong ibinibigay sa akin ng tita ko. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na bawat payong ibibigay sa akin ni Tita Laika ay pahahalagahan at isa sa puso ko. Dahil siya lang ang nag-iisang tao na naging dahilan para maramdaman ko kung paano ulit magkaroon ng isang magulang. Papa Dudut, nagpapasalamat po ako sa pagbibigay ninyo ng chance na mabasa ang sulat ko na ito dahil alam ko na sa oras na mai-ere po ninyo ito at marinig ito ni Tita Laika ay siguradong matutuwa siya. At gagamitin ko na rin po ang chance na ito para makapagpasalamat sa kanya para sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin sa maraming taon. Salamat po Tita Laika sa walang sawa na pagpaparamdam ninyo at pagturing sa akin na para ninyo akong anak. Salamat po sa pagbibigay ng pagmamahal na hindi mahihigitan ng kanino man. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko and God bless ang lahat na bumubuo ng programang Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Importante sa isang sambahayan ang pagtutulungan ng bawat miyembro. Dahil kung isa lang ang kumikilos ay posible siyang mapagod at mabuwal. Ikaw kabarangay, natutulungan mo ba ang iyong pamilya? Dear
Papa Dudut. Lahat tayo ay merong bagay na pinagsisisihan. Yung mga bagay na sana ay hindi na lamang natin ginawa noon upang hindi nagkaroon ng komplikasyon sa ngayon. Minsan naisip ko na sana ay totoong may time machine. Gagamitin ko talaga yon pabalik sa nakaraan upang makipagkita sa batang ako para mabigyan siya ng mag-asawang sampal sa mukha niya at sangkatutak na sermon upang hindi na siya mapariwara pa. Pero imposible naman yon. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinapangatawanan ko na lamang ang bunga ng mga desisyon ko noong araw. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. 28 years old, taga Binangonan, Rizal at nagtatrabaho sa isang garment factory. May kinakasama na ako si Lance na sa ngayon ay taong bahay at siyang nag-aalaga sa mga anak namin. 19 pa lamang ako noong nabuntis at 20 anyos naman ang pinanganak ang aming panganay. Sa loob ng 9 na taon naming pagsasama ni Lance ay umabot na sa 5 ang aming mga supling Papa Dudut. Lance, bakit naman may sugat sa nguso yung bunso natin? Wala ba man lang munang good morning mahal kasabay nitong mainit-init kong kape at pandesal? Yan talaga agad bungad mo, Andy? O edi good morning, mahal. O ngayon, pakisagot yung tanong ko. Malay ko kung bakit may sugat yung anak mo. Baka sa kalikutan. Anong malay mo? Dapat alam mo kasi ikaw ang bantay. Sinasabi mo ba na hindi ko sila binabantayan? May naririnig ka bang sinabi ko? Wala naman, di ba? Alam mo, minsan maglinis ka rin ng tenga mo. Kung ano-ano nang naririnig mo na hindi ko naman sinabi. Hindi nga. Pero tingin mo sa akin, bobo, para di maintindihan sa tono ng pananalita mo na gano'n ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo na dapat alam ko kasi ako ang bantay ng mga anak natin. Tama naman. Pero dahil di ako sigurado kung na paano yan, ipinalalabas mo na di ko na binabantayan. Hindi naman kasi magkakasugat yung anak natin sa nguso kung binabantayan mo. Ang laki-laki kaya nung gasgas. Na paano ba yun? Hindi ko alam. Malay ko nga sabi. Bakit di mo tanungin panganay natin? Baka masagot niya. Yang ka eh. Lagi na lang yung panganay natin ang sinisisi mo tuwing may mangyayari dito. Papaalala ko lang sa'yo ha. Bata pa yung panganay natin kaya ikaw pa rin dapat ang may kargo sa mga bata. Huwag mong ipasa sa kanila yung mga responsibilidad mo. Kung tutusin, hindi ito yung unang beses na may nangyari sa bunso natin, pati na rin sa iba natin mga anak sa pangangalaga mo. Nung nakaraan, yung pangalawa natin may pasa sa braso. Sabi mo tumama sa gilid ng mesa. Pero parang hindi ka pa sigurado. Kundi pa sinabi ni mama na nagsuntukan pala yung mga anak natin, hindi ko pa malalaman yung totoo. Doon ka na lang kaya sa mama mo, nadaig pa ang CCTV magtanong na nangyayari sa mga anak natin. Kasi nasasagot naman niya lahat eh. Labas si mama rito. Nagkataon lang na nakita niya. Tsaka buti pa siya, alam niya yung nangyari eh. Pero ikaw naturingang ama ng mga anak natin, palaging walang kamalay-malay. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa bahay? Siguro panay cellphone ka lang, no? Anong panay cellphone? Bakit? Hindi ba? Anong oras ka na nakakatulog kaka-cellphone dahil puro ka laro? Sabihin mong hindi, kukutusan kita. Parang tanga naman eh. Ikaw ang parang tanga. Yan ang alam pagbabantay sa mga anak natin ng trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Paano pa ako makakapagtrabaho ng panatag niyan? Kung lagi ako nag-aalala na baka ano na namang mangyari sa mga anak natin pag uwi ko. Hindi na makapagpahinga sa kabatong dibdib ko, Lance. Palagi nilang nininervis ng dahil sa pagiging irresponsable mo? Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo, lagi ko pinababayaan mga anak natin ah. Araw-araw ba silang may sugat at pasa? Hindi naman, di ba? Tsaka mga bata yan. Natural din na malilikot at nagkakasakitan. Sa dami nila, mababantayan ko ba sila isa-isa? Hirap sa'yo porque ikaw nagkatrabaho. Akala mo na kung sino ka kung umasta at magsalita dyan. Kung ayaw mong bantayan ng mga anak natin, edi ikaw ang magtrabaho sa labas! Sinabi ko ba na ayaw ko? Wala akong sinasabi, no? Ibig sabihin, ayaw mo talaga magtrabaho ulit! Ha?
masaya na ako sa pagbabantay sa mga anak natin. Tsaka kakaregular mo lang dyan sa pinagkatrabahuhan mo, di ba? Sabi mo, pangarap mo maregular dyan. Ayan, nangyari na nga. Oo, pangarap ko! Kasi mukhang ikaw ang walang pangarap para sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo dahil maaga kaming nagkaanak ni Lance. Maging siya ay high school lang din ang natapos. Tapos nasundan pa ng nasundan ang mga anak namin dahil hindi ko sineryoso ang paggamit ng contraception at pagpa-family planning. Kaya nga sising-sisi ako na umabot na sa 5 ang anak namin ni Lance dahil doon ay naranasan naming mag-isang kahig, isang tuka. Gabi-gabi, bago ako matulog ay bumabalik sa akin lahat ng mga bagay na pakiramdam ko ay ninakaw sa akin ng panahon. At isa na nga doon ay yung ma-enjoy ko man lang ang kabataan ko at pagiging dalaga. Hindi na kasi nangyari yon noong nabuntis at nagkaanak ako. At mas lalo lang akong nalulugmok sa araw-araw na ginagawa ng Diyos nang dahil sa kinakasama kong mahinang dumiskarte sa buhay. Ewan, pero hindi ko mapigilang magtampo kay Lance kasi mukhang wala siyang pangarap para sa amin ng mga anak niya. At dagdag stress pa sa akin sa tuwing kinukumusta ng mama ko kung kailan siya magkakatrabaho, Papa Dudut. Nak, ginabi ka na naman sa pag-uwi ah. Oo nga po eh. Kailangan kasi mag-overtime sa trabaho kasi marami kaming gawa. Ganun ba? Opo. Kaso nakakapagod. Nakakangalay ng batok at ang sakit-sakit na ng likod ko. Umupo ka nga muna dyan sa bangko. Bakit ba kasi nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Maghapon na po kasi kaming nakaupo kaya hindi ko na rin ramdam yung puwet ko pero sige po, upo na ako kasi mas napapagod lang akong tumayo. Tulog na po ba yung mga bata? Oo, kakatulog lang nila. Ay, kumain ka na ba? Kumain na. Nakisubo na lang ako doon sa kasamahan ko kanina sa baon niya. Kasi wala na pala akong pera pambili. Ayoko namang umutang sa kantin dahil ang mamahal ng mga paninda nila doon. Pero pag ganun, umutang ka na. Kasi paano na lang kung walang baon yung kasamahan mo, di ba? Opo, ma. Sorry po ah. Sorry saan? Sorry kasi alam ko mataas ang pangarap niyo para sa akin kaya gustong-gusto niyo ako makapagtapos ni Papa sa college. Pero hindi na nangyari yun dahil sinuway ko kayo nung nagpabuntis ako ng maaga kay Lance. Tapos hindi ko pa sineryoso yung pagpa-family planning kaya dumami yung anak namin. 27 years old pa lang ako pero losyang na ako. Mas mukha pa nga yata kayong bata kaysa sa akin. Ay, nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa doon. Kung may dapat mang sisihin dito, ang kinakasama mong pulpol mag-isip at mahinang dumiskarte. Huwag naman po kayong ganyan magsalita kay Lance, ma. Paanong hindi ako magsasalita ng ganito? Nakikita ko na wala naman siyang ginagawa rito sa bahay nyo. Ni magbantay sa mga anak nyo hindi pa maayos-ayos. Puro na lang cellphone, feeling binata. Bakit kasi di na lang siya pagtrabahuhin mo? Tapos ikaw na lang dito sa bahay para mag-alaga sa mga bata. Nag-usap na po kami ni Lance tungkol sa bagay na yan. Sinabi niya sa akin na kakaregular ko lang po sa pinagtatrabahuhan ko. Sayang naman kung magre-resign ako. Naisip ko tama naman. Sus, sinabi niya lang yon kasi ayaw niyang siyang magtrabaho sa inyo. Sa bagay, masarap ang buhay niya rito sa bahay niyo Kunwaring nagbabantay sa mga anak pero panay cellphone ang inaatupag. Panay cellphone lang ba talaga ang ginagawa ni Lance rito, ma? Ay naku! Oo, sinasabi ko sa'yo pag alis mo papunta sa trabaho, nakatutok na sa cellphone yan. Habang pinapakain mga anak nyo, bago paliguan, puro cellphone niyang magaling na lalaking yan. Kaya nga laging late yung panganay nyo sa school Pag uwi rito sa bahay, imbis na makipaglaro sa mga anak nyo, cellphone ang inaatupag. Kaya di nyo mabantayan mga bata tapos mamaya mag-aaway na lang at magkakasakitan.
Hindi na talaga nagbago si Lance. Sinabi mo pa. Sakit ng ulo yung kinakasama mo, kaya nga dapat siya ang nagtatrabaho sa inyo imbis na ikaw. Tingnan natin kung makapag-cellphone pa siya dun sa trabaho niya. Pero yun nga po ang dahilan kaya siya natanggal sa dati niyang pinagtatrabahuhan, di ba? Sobrang paggamit ng cellphone at pag-a-absent. Tingin ko wala na talaga sa loob ni Lance na magtrabaho. Nabanggit niya sa akin na tinatamad na raw siya. Kaya sabi ko siya na lang mag-alaga sa mga anak namin at ako naman na magtatrabaho sa labas. Pero kahit saang anggulo mo tingnan, mali pa rin yon. May mga babae na po na nagtatrabaho. 2024 na po, hindi na to sinaunang panahon. Alam ko naman yon. Pero pwede lang yon kung responsable sa mga bata at sa bahay yung kinakasama mo. Pero sa nakikita ko, hindi naman kaya dapat siyang maghanap buhay. Ang bata-bata pa niya, malakas pa pero mas pinapairal kasi ang katamaran at pagiging batugan. Akala niya yata hindi marami ang mga anak niyo eh. Kasalanan mo talaga yan eh. Mali ka kasi nang napili. Ay. Papadudot kasama namin sa maliit naming inuupahan ng nanay ko. Lumipat siya sa amin bago mag-pandemic at binenta ang bahay na pinundar nila ni Papa matapos nitong mamatay noong 2018. Katwiran niya ay hindi na raw niya kayang tumira doong mag-isa lalo na. Bawat sulok ng bahay namin ay may alaala ng yumao kong tatay. Tinanggap ko si Mama sa aming pamilya kasi magulang ko pa rin naman siya. Kung tatanungin ninyo ako kung nahihiya ako kay Mama, oo ang sagot ko. Pakiramdam ko ay binigo ko sila ni Papa sa pangarap nilang makapagtapos ako ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. At kapag naiisip ko ang bagay na yon ay nalulugmok ako dahil sinaktan ko ang damdamin ng mga magulang ko. Alam ko naman na hindi ko na maibabalik ang nakaraan upang maitama ang mga desisyon ko sa buhay pero tanging hiling ko na lamang sa Diyos ay maging mabuti ang kapalaran sa aking pamilya sa kasalukuyan. At papadudot, lagi kaming may mapagkakakitaan nang sa ganoon ay hindi naman kami sumala, lalo na sa pagkain namin sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ako lang ang nagtatrabaho sa amin at walang araw na hindi ako nahirapang pagkasyahin ang kinikita ko para sa pagkain namin. Bills at iba pang mga gastusin lalo na kapag nagkakasakit ang mga anak namin ni Lance. Sa totoo lang ay malimit akong umiyak at matulala dahil kulang na kulang talaga ang budget namin sa pang-araw-araw. Tapos ay dagdagan pa ng mga away namin ni Lance na sobrang nagpapasakit sa aking ulo at kalooban. Malapit ko na tuloy pagsisihan na siya ang kinasama ko sa buong buhay ko lalo na at mukhang wala talaga siyang maayos na direksyon para sa amin. Simula kasi nang natanggal siya sa trabaho noong 2023 ay tinamad na siyang maghanap pa. Hindi ko alam kung mas na-enjoy na niya ang pag-aalaga sa mga anak namin o sadyang hinayaan na lang niya ako ang bumuhat sa aming pamilya. Ewan, hindi talaga ako masaya sa relasyon namin pero hindi ko naman siya mahiwalayan dahil meron kaming mga anak, papadudot. Parang wala na yatang araw na hindi kita nakikitang nakasimangot dyan, nak. Sorry ma, hindi ko lang po mapigilang malungkot. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa kinakasama mo, no? Opo, nag-away kasi kami kanina eh. Tungkol saan? Sa mga labahan. Ayaw niya kasi akong tulungan magbanlaw kasi may usapan daw sila ng mga kaibigan niya na magbabasketball. Ngayon na nga lang daw siya makakalabas tapos paglalabahin ko pa raw siya. Ay, talaga naman. Ikaw nga ngayon lang ang day off mo. Tapos maglalaba ka pa ng mga damit nyo? Dapat nga siyang gumawa niya para may ambag naman siya sa inyong dalawa. Sinabi ko naman po sa kanya pero hindi na raw niya may sisingit yung paglalaba. Kasi 5 bata ang binabantayan niya. Napapagod din po siya kaya maawa naman daw ako sa kanya. Wow!
ikaw, maawa sa kanya? Eh siya, naawa sa'yo? Inuna pa talaga nung ungas na yun yung pakikipag-basketball kaysa tulungan ka? Eh kung tutusin, kabundok lang naman yung labahin yun ang dahil sa mga damit niya? Meron din naman pong damit namin ng mga bata. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga dyan sa kinakasama mo. Kaya nga po hindi ko mapigilang malungkot. Nakakalungkot nga, pero labahan lang yan. Kung ayaw kang tulungan ng Lance na yun, eh pwede mo na namang laban na lang mag-isa. Kahit mabagal, kahit matagal kang matapos, basta kumilos ka na para naman mabawasan na yung trabaho mo. Sobra naman po kayo. Akala ko sasabihin niyo magpahinga ako, wag na muna maglaba. Pwede mo namang gawin yan. Pero kayo rin naman ang mamomroblema ng susutin nyo. Lalo na't mga dugyot pa naman yung mga anak mo. Maya't maya kailangan magpalit ng damit. Saka anong sobra ako? Minomotivate lang kita para umpisahan na ang paglalaba kaysa magmukmuk ka dyan sa kalungkutan. Wala na po ba akong karapatang malungkot? Meron, pero kumpara naman sa lungkot na nararamdaman ko, eh walang-wala yung kalungkutan mo. Ano pong sinabi niyo? Malungkot din ako, Andy. Baka lang hindi mo natatanong. Pagkagising ko kanina, parang ayokong magkikilos. Gusto ko na lang humiga ng humiga hanggang makatulog ako. Pero dahil tirik na tirik ang araw sa labas at ang iingay ng mga anak nyo, hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Kaya kahit malungkot ako noon at naiirita na rin, bumangon na ako para maligo. Pero hindi naman naalis ng malamig na tubig yung kalungkutang nararamdaman ko. At kahit na nakapagkape na ako, malungkot pa rin ako. Tapos nakita pa kitang nakasimangot dyan na akala mo'y pinagsakluban ng langit at lupa yung pagmumukha mo. Bakit naman po kayo malungkot? Siyempre, naalala ko papa mo. Iniisip ko kung kamusta na siya o kung iniisip din ba niya tayo. Miss na miss ko na siya, anak. Matagal na pong patay si Papa. Andun na tayo. Pero anong magagawa ko kung pakiramdam ko kahapon lang nangyari? Nahihirapan akong umusad sa buhay kasi alam mo naman na hanggang dikit talaga kami ng papa mo nung nabubuhay pa siya. Ay, nakakainis lang isipin kung bakit kailangan pa niya magkasakit at mamatay ng maaga. Hindi ko na po alam ang sagot dyan, Ma, kasi kahit na anumang sabihin ko, hindi kayo naniniwala. May sarili kayong paniniwala eh. Totoo naman na unfair ang Diyos kasi kinuha niya sa atin ang papa mo ah. Pero nangyari na yun. At matagal na rin patay si Papa. Sigurado kung nakikita at naririnig niya lang kayo ngayon, hindi niya magugustuhan na nagkakaganyan kayo. Ewan ko. Pero kung totoo ngang nakikita at naririnig niya ako ngayon, sana magpakita siya sa akin. Sabik na akong makita siya at marinig ang boses niya. Imbes na gumaan ang loob ko sa pag-uusap namin yon ni Mama ay mas bumigat pa ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Oo, kinumusta nga niya ako pero binaliwala niya pa rin ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng pagsingit ng mga pinagdaraanan niya. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nag-self-diagnose ang mama ko na meron siyang depression at anxiety mula noong namatay ang papa ko at magpasa hanggang ngayon na hindi pa rin siya nakakausad. Sinubukan ko naman siyang unawain dahil nagluluksa rin naman ako sa pagkamatay ng papa ko pero napilitan na lamang akong umusa dahil sa mga anak namin ni Lance. Para kasing kung isasama ko pa ang pagluluksa kong yon, ay hindi ako makakapag-focus sa trabaho at sa buhay namin ang kinakasama ko kaya pilit ko na lamang sinantabi ang bagay na yon. Yung nanay mo talaga, malapit ko na yung makutusan eh. Ano? Bakit mo kukutusan ng nanay ko? Para magtanda at malaman niya lugar niya sa pamamahay na to. Masyado na kasing pakailamero yung nanay mo. Di na ako natutuwa sa kanya. Hindi pa rin sapat na dahilan yon para pagsalitaan mo siya ng ganyan. At bakit hindi? Pamamahay naman natin to. Alam ko naman yon.
Baka lang kasi nakalimutan mo na siyang nakikitira sa atin. Kaya dapat siyang makisama sa atin. Kaya lang hindi eh. Masyado nagmamarunong. Akala mo naman kung sino. Ano ba kasing nangyari? Bakit ganyan kainit ang ulo mo? Yung nanay mo kasing takles eh. Sinermonan lang naman ako kasi di ko raw inaayos pagbabantay sa mga anak natin. Na puro lang daw ako laro sa cellphone ko. Tapos ikaw nagkakandakuba sa pagkatrabaho. Kalalaki ko raw na tao, batugan ako. Dapat ako raw ang nagtatrabaho sa labas imbis na ikaw na siyang nanay sa pamilya natin. Sinabihan pa akong chismoso nung isang beses na nakita niya ako nakikipagkwentuhan sa barkada ko. Tama ba yun? Tingin ko may punto naman ang mga sinabi sa iyo ni Mama. Sa lagay mas kinakampihan mo pa yung mama mo kesa sa akin na kinakasama mo? Hindi naman sa ganun pero… Pero na rin yun. Hindi nga kasi! Oh, bakit ka ba naninigaw? Kasi masyado kang mainit dyan. Kumalma ka nga muna. Kalmado ako. Pero punong-puno na talaga ako dyan sa nanay mo eh. Hindi na ako natutuwa sa pagiging pakialamera niya. Para tayong may CCTV sa pamamahay natin sa katauhan niya. Pagpasensya mo na lang si Mama. Pagpasensyahan? Tingin mo di ko yan ginawa? Siyempre ginawa ko na yan. Pinagpasensyahan ko na yung nanay mo kasi nanay mo yan. Pumayag nga ako na patirehin natin siya rito sa maliit nating inuupahan, di ba? Wala ka narinig sa akin. Ngayon pa lang ako nagkakaganito kasi sobra na yung nanay mo. Tapos kapag pinatulan ko't na sagot-sagot magtatampo. Daig pa yung balat sibuyas. Magmumukmuk at iiyak sa sulok na akala mo inaping bata. Kaya nga, wag mo nang sagutin si Mama kasi alam mo namang mabilis siyang ma-depress, di ba? Sus, ma-depress niya mukha niya. Tingin ko pauso na lang niya yan eh. Kunwari depressed para intindihin natin pero okay naman pala. Nung nakaraan nakita ko yan nakikipagtawanan sa kapitbahay natin eh. Yun ba yung depressed? Tapos maya-maya maglulungkot-lungkutan. Pinaglololo ko na lang tayo ng nanay mo eh. Kung pinaglololo ko man niya tayo, konsensya na niya yon. Tsaka wala rin naman tayo magagawa kung sakaling ang depressed siya o pinipeke lang niya. Ang akin lang, wag ka na sana masyado magpa-apekto sa mga sinabi sa'yo ni Mama. O baka naman kaya ganyang kaka-apektado kasi alam mong totoo yung mga sinabi niya. Ano ba naman yan, Andy? Imbis na gumaan loob ko sa'yo, lalo pang bumigat kasi mas kinakampihan mo pa mama mo. Baka nakakalimutan mong akong kinakasama mo rito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero pareho lang kayo ni Mama kung umasta eh. At paano kami naging magkapareho? Nagtanong ka pa talaga ano pa nga ba? Pareho kayong masakit sa ulo at mahirap intindihin. Nakakabuisit kayo. Akong napapagod sa inyo eh. Kung meron mang nakakabwisit dito, ang mama mo na yan. Buti pa, paalisin mo na nga siya rito. Ha? At saan ko naman papupuntahin si Mama pag pinaalis natin siya rito? Ewan ko. Dami-dami na nating problema. Sa akin mo pa itatanong ang bagay na yan? Malamang ikaw nakaisip eh. Pesteng buhay naman to. Papa Dudut, hindi ko masisisi si Lance kung magalit siya sa mama dahil totoo naman lahat ng hinaing niya rito. May pagka-pakialamera talaga si mama kahit ako na anak niya ay nakakarinig din sa kanya ng kung ano-ano. Hindi rin sila magkasundo ng kinakasama ko dahil galit sa kanya ang mama ko kasi maaga raw niya akong binuntis at inanakan pa ng marami. Kaya lalong nalugmok ang buhay ko at pamumuhay namin. At lumala pa nga ang iringan at parinigan nila dahil magkakasama kami sa iisang bubong. Pero ang isa pang problema ko ay yung hindi rin masyadong kasundo ni mama ang mga anak namin. Kahit na pinakikisamahan naman niya ang mga apo niya, ay maraming beses ko pa rin naaabutan na sinusungitan ni mama ang mga bata. Mabilis kasi siyang mapikon lalo na kapag maingay ang mga anak namin. Tantrums man o nagkakatuwaan lamang sila. Ang gusto kasi ni mama kapag malungkot siya at miserable ang nararamdaman niya ay maging malungkot at miserable din kami na katulad niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 43 years old pa lamang ang mama ko nang nabiyuda siya matapos mawala ang tatay namin. Simula noon ay hindi na siya bumalik sa pagtatrabaho. Noon ay may pinapasukan siyang opisina kung saan magkatrabaho sila ni Papa bago ito nawala. Pagkatapos niyang mag-resign ay nagmukmuk na lamang siya sa bahay namin hanggang sa naisipan niya itong ibenta. May kakaunti silang savings ng papa ko na naubos lang niya sa sugal at ang katwiran niya ay gusto lang naman niyang maglibang.
Tapos nung walang-wala na siya ay nagsabi siya sa akin na makikitira siya sa amin kasama ang pamilya ko. Dahil sanay ako na siya ay lagi kong kasama ay hindi ko siya natiis. Pumayag ako na tumira siya sa amin pero pakiramdam ko ay cargo namin siya ni Lance dahilan para lalong bumigat ang pagdadala namin ng buhay. Malakas pa naman si mama pero ayaw na niyang magtrabaho kasi nalulugmok siya sa pagkawala ng papa ko. Madalas daw niya kasing maalala si papa kaya naiiyak na lamang siyang bigla. Ang ending, lagi siyang nagmumukmok sa bahay. At kahit na ilang taon na ang lumipas ay apektado pa rin siya sa mga nangyari. Isang araw ay nagtangka ang nanay ko na tapusin ang buhay niya sa pamamagitan ng paglalaslas ng pulso. Buti na lamang at nakita siya ni Lance kaya hindi pa ganoong kalalim ang sugat at mabilis namin siyang naipagamot, Papa Dudut. Bakit nyo ginawa yun? Bakit nyo sinaktan ng sarili nyo? Kasi nga gusto ko nang sumunod sa papa mo. Miss na miss ko na siya, anak. Kagabi na panaginipan ko siya. Sabi ko sa kanya hintayin niya ako kasi susundan ko na siya sa kabilang buhay. Kaya lang bigla naman siyang nawala. Hindi ko na siya nakita pagising ko. Panaginip lang yun, hindi yung totoo. Anong hindi totoo? Kitang-kita ko ang papa mo. Tingin ko nababaliw na po kayo. Lance naman! Bakit? Totoo naman eh. Gawain ba ng matinong tao yung maglaslas ng pulso? Hindi, di ba? Ibig sabihin, baliw na yung nanay mo. Hindi ako baliw. Ikaw nga batugan eh. Pabuhat ka ng pabuhat sa anak ko, kalalaki mong tao. Ay, talaga naman. May masabi lang talaga kayo sa akin eh. Totoo naman lahat ng sinabi ko ah. Bakit, nasasaktan ka? Ay sus, kawawa ka naman. Papatulan na talaga kitang matandang baliw ka. Hindi ako baliw. Pwede ba tumigil na nga kayo? Huwag akong patigilin mo kundi ang nanay mo. Wala naman akong ginagawa rito ah. Yung batugan mong kinakasama ang unang nagsabi na baliw ako. Totoo naman eh. Sinabi na ngang hindi ako baliw. Tumigil na nga kayo! Lance, please, wag mo na sagutin si Mama. At ikaw naman, Ma, please, umayos kayo. Maayos ako ah. Sino may sabing hindi? Kung maayos kayo, sana naisip nyo na mapapagastos lang tayo kung napuruhan yung sarili nyo. Sana naisip nyo na walang-wala na nga kaming pera kasi kulang na kulang yung sinusweldo ko tapos dadagdagan nyo pa yung mga gastusin namin. Gusto nyo talaga kami mabaon sa utang, no? Sabihin nyo, gusto nyo mangyari sa amin yon? Nako, hindi naman syempre. Kung hindi naman pala, bakit kayo ganyan? Hindi ko alam. Basta ko na lang naisip yun eh. Alam nyo yan, pero hinahayaan nyo lang ang sarili nyo na magpadala sa isip nyo. Hindi mo talaga ako maiintindihan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Hindi ko na kailangan mapunta sa posisyon nyo dahil baka lalo lang ako masira ng ulo. Nagluksari naman ako sa pagkawala ni Papa pero umusad pa rin ako. Kaso kayo hindi eh. Napag-iwanan na kayo kaya apektado na yung buhay nyo. Tapos dinadamay nyo pa kami may sarili naman kaming problema ng pamilya ko. Ma, please! Kung hindi nyo kami matutulungan sa araw-araw naming pamumuhay, wag na po kayong dumagdag sa mga iniisip namin, lalong-lalo na sa akin. Awa naman kayo sa akin kasi napapagod din po ako. Hindi ko naman kasalanan kung napapagod ka ngayon. Ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Masyado ka kasing suwael at hindi ka nakinig sa amin ng papa mo. Tapos pulpul-pat batugan yan lalaking napili mo. Siningit nyo na naman ako. Totoo naman eh. Kasalanan mo kung bakit mahirap pa kayo ngayon sa daga. Ewan ko sa inyo! Ako pa yata yung mauuna mabaliw sa kakaintindi sa inyo? Yang mama mo sisihin mo, wag ako. Isa ka rin sakit ng ulo eh. Ano na namang ginawa ko? Yun nga, wala kang ginawa at wala ka rin ginagawa para sa pamilya natin. Ang malas-malas ko sa'yo, Lance! Nagsisisi na tuloy ako na ikaw pa ang tatay ng mga anak natin! Papa Dudut, dala na rin siguro ng matinding emosyon na naghahalong galit at pag-aalala kaya nasumbatan ko na ang sarili kong ina. Pero sa totoo lang ay may punto naman lahat ng mga sinabi ko. Pagod na akong pakisamahan siya dahil dagdag lamang siya
sa mga gastusin namin. Naghihikahos na nga kami sa buhay tapos mapapagastos pa kami ng malaki ng dahil sa kanya. Siyempre nagalit din sa akin si mama at nagkasagutan kami. Hindi rin naman kasi siya papatalo kaya lalong nadagdagan ang sama ng loob ko sa kanya. Gustong gusto ko na siyang paalisiin sa amin pero baka lalo siyang mapahamak sa labas. Isa pa ay natatakot ako sa karma na pwedeng mangyari sa akin sakaling ipagtabuyan ko sa pamamahay namin ang sarili kong ina. Kaya nga pinagsabihan at kinausap ko na lamang siya ng masinsinan na huwag na niyang ulitin ang bagay na yon kasi mauuna pa akong mabaliw sa kanya. Tingin ko ay tinabla naman siya kaya lang makalipas ang 2 linggo ay may ginawa naman si Lance. Dahilan para malapit na akong masiraan ng ulo, Papa Dudut. Lance, ano to? Anong ano yan? Teka, bakit mo hawak cellphone ko? Bakit? Masama bang hawakan ko cellphone mo? Hindi, pero… Uy! Patay mali siya. Sige, tanong ko, sagot ko. Ano to mga pinagla-like mo na picture ng mga sexy na babae online? Tapos nagko-comment ka pa talaga na parang akala mo wala kang ka-live-in at 5 anak, ha? Wala lang yan. Anong wala? Tingin mo ba sa akin tanga? Para maniwala na wala lang to? Wala nga lang talaga yan. Hindi ako bulag. Hindi ko naman sinabing bulag ka. Ang akin lang, huwag ka masyadong malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa? Nakakabastos naman talaga mga pinagko-comment mo rito. Gusto mo basahin ko? Para malaman mo na nakakaloko ka? Ano, basahin ko? Ha? Wag na. Tsaka akin na nga yung cellphone ko. Masyado kang pakialamere. Wow! Ako pa talagang pakailamera! Akin na sabi yung cellphone ko, Andy. Ayoko nga! Ako naman bumili nito, di ba? Kaya akin to at gagawin ko kung ano gusto kong gawin dito. Anong gagawin mo dyan? Hoy! Ano pa nga ba? Di babasagin! Wag mong gagawin yan. Huli ka na kasi sinagad mo ng pasensya ko. Kaya dapat sa cellphone na to sinisira! Hoy, tama na! Yan! Yan ang dapat sa cellphone na yan! Apakan hanggang madurog! Pasag na yung cellphone ko. Tama na! Wow, talaga naman! Nakuha mo pang iyakan yan, Malamang! Cellphone ko yan eh! Cellphone mo nga pero ako naman ang bumili. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka ha? At bakit? Hindi ba? Kasi ipapaalala ko lang sa'yo na ako lang naman na nagtatrabaho at kumikita ng pera sa pamamahay na to. Ako ang bumibili ng pagkain natin, nagbabayad ng bills at kung ano-ano pang gastusin natin. May ambag din naman ako, di ba? May ambag ka? Ano? Anong ambag mo? Yung pagbabantay mo sa mga anak natin? Hindi mo nga inaayos dahil panay ka cellphone? O ngayon, wala niyang pesting cellphone na yan. Siguro naman matututukan mo na yung mga anak natin, di ba? Inaalagaan ko naman ang mabuti mga anak natin. Masyado ko lang nagpapaniwala sa mga sinasabi sa'yo ng mama mong baliw. Huwag mo nang idamay si mama rito dahil lalo lang sumasakit ang ulo ko. Alam mo, Lance, wag mo talaga akong lolokohin at ipagpapalit sa iba. Dahil napakakapal naman ang mukha mo pag ginawa mo yun. Wala ka na ngang trabaho tapos mambababae ka pa? Aba, kung ganun lang din ang gagawin mo, mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay natin. Ha? Saan naman ako pupunta kung palalayasin mo ko? Hindi ko alam. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nga umayos ka kasi sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na paalisin kang lintik ka. Wala namang ganyanan, mahal. Alam mo namang hindi ko magagawa sa'yo yun eh. Di ako mambababae. Siguraduhin mo lang talaga kasi may kalalagyan ka sa akin. Oo naman. Siguradong sigurado ako. Buti na yung nagkakaintindihan tayo dahil ayoko namang umabot tayo sa puntong hayaan ko na lang na mawalan ng tatay ang mga anak natin. Kesa naman sumakit lang lalong ulo ko sa'yo. Kaya ayusin mo kasi pagod na ako. Maawa naman kayo sa akin ni Mama. Ang hirap niyong dalin eh. Kaunti na lang talaga. Malapit na akong maglakad ng hubot-hubad sa kalsada kasi nasisiraan na ako ng ulo ng dahil sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung tinablan si Lance sa mga sinabi ko pero nakita ko namang nagbago ang reaksyon ng mukha niya.
Tapos ay naging malumanay ang boses niya at kasunod noon ang walang humpay niyang panunuyo sa akin. Kahit papaano ay humupa na ang galit ko pero masama pa rin ang loob ko sa kinakasama ko at hindi ko nga siya pinansin noon, sa halip ay nakipaglaro ako sa mga anak namin. Pero hindi nagtagal ay nagkabati rin naman kami. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Malapit na akong mabaliw ng dahil sa pamilya ko. Hirap na ako magtrabaho dahil hindi ako nakakapag-focus. Pakiramdam ko ay para akong punong kahoy na mabubuwal anumang sandali. Sa kasalukuyan, ako pa rin na naghahanap buhay sa amin. Kasama pa rin namin si mama sa bahay. At paminsan-minsan ay nalulugmok at nalulungkot pa rin siya. Pero buti na lang dahil may pinagkakaabalahan na siya. Gaya ng pagtitinda niya ng almusal sa tapat ng bahay namin tuwing umaga hanggang tanghali. Dalangin ko na sana lang ay magtuloy-tuloy na kasi kahit paano'y nakakatulong din naman ang maliit niyang kita sa amin ang pamilya ko. At pangarap ko na mapatignan ng mama ko sa eksperto sakaling may sapat na kaming pera para matulungan siya sa kanyang depresyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyo dahil nalilibang at natututo ako sa mga istorya ng kabarangay natin na itinatampok ninyo. God bless and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.